Inagawan ko ng responsibilidad ang ate ko sa asawa at mga anak niya dahil sa Dear Ate Vine, pakitago na lang ako sa pangalang Sabina. Dito ang kwento na marami ang nagtaka, marami ang humusga, at marami ang hindi naintindihan ang kwento kung paano naging asawa ko ang dating asawa ng aking panganay na kapatid, si Ate Lina. Noong una nilang ipakilala sa amin ni Ate Lina si Mario, yun ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Mabait siya, magalang at masikap. Nakita ko kung gaano siya kamahal ni ate at kung paano rin siya nagmahal at nag-alaga sa kapatid ko. Noong mga panahong iyon, wala akong ibang nasa isip kundi ang maging masaya para sa kanila. Masaya ako dahil nakakita si ate ng taong magmamahal at aalaga sa kanya. Sila ay nagpakasal, namuhay ng masaya, at nagkaroon ng mga anak, mga pamangkin kong itinuturing, kung parang sarili ko ng mga anak. Tandang-tanda ko pa. Noon pa man, ako na ang laging nandyan sa aming bahay. Tulad ng kwento ko noon, ako ang bunso. Ako ang naiwan kina mama at papa. Ako ang nag-alaga sa kanila hanggang sa huling hininga nila. Madalas akong dumalaw o tumambay sa bahay ni na ate at Mario, lalo na kapag may sakit si ate o kapag kailangan nila ng tulong. Doon kami madalas magkita ni Mario. Sa bawat pagtulong ko, sa bawat kwentuhan namin, nakikita ko ang kabutihan ng kanyang puso. Pero hanggang doon lang iyon, respeto at pagpapahalaga bilang kapatid at bayaw. Wala akong hinahangad na higit pa dahil alam kong asawa siya ng ate ko. Ngunit dumating ang araw na dumaan ang matinding pagsubok. Nagkasakit ng malubha si Ate Lina. Ilang taon siyang nagdusa at sa lahat ng panahong iyon, nakita ko kung gaano katapat at kabuti si Mario. Hindi siya umalis, hindi siya nanghina, siya ang nag-alaga, siya ang naghanap ng gamot, siya ang gumawa ng lahat para gumaling lang ang asawa niya. At kasama nila ako, nagluluto, naglilinis, tumutulong sa pag-aalaga dahil kapatid ko si ate at mahal ko siya. Sinubukan namin ang lahat pero tila nakatakda na ang lahat. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, pumanaw si ate. Labis ang aming pagdadalamhati, lalo na si Mario at ang kanilang mga anak na noon ay maliliit pa. Matapos ilibing si ate, akala namin ay matatapos na ang lahat ng hirap pero doon pa lang nagsisimula ang panibagong hamon. Naiwan si Mario na mag-isa na nagtataguyod sa mga bata. Nakita ko ang bigat na pasan niya. Pagod sa trabaho, pagod sa pag-aalaga sa mga anak, lungkot sa pagkawala ng asawa. Madalas akong pumunta sa kanila para tumulong dahil hindi ko kayang makita silang nahihirapan. Ako ang nagluluto, naglalaba, at nag-aasikaso sa mga bata at gumagawa ng mga gawaing bahay. Dahan-dahan, naging kaugalian ko na ang nandyan para sa kanila. Si Mario naman, laging nagpapasalamat, laging magalang, at tinuturing akong parang kapatid din. Sa paglipas ng mga buwan at taon, habang lalo kaming nagkakausap at nagtutulungan, may unti-unting nabubuong damdamin sa pagitan namin. Hindi ito biglaan at hindi ito mali sa aming paningin. Nabuo ito mula sa pagkakaintindihan, mula sa pagtutulungan, mula sa nakita naming kabutihan ng isa't isa. Nakita ni Mario na handa akong magsakripisyo para sa kanya at sa mga anak niya, na itinuturing kong sarili ko na rin. At nakita ko naman kay Mario ang isang lalaking tapat, mapagmahal at responsable, isang lalaking kilala ko na ng matagal na panahon. At alam kong hindi ako sasaktan. Alam ko at alam niya rin na marami ang magsasabi ng masama. Maridron sa dilip na malitukin. Nakasalanan ito sa alaala ni ate. Pero ipinaliwanag namin sa isa't isa, mahal na mahal namin si Ate Lina at hinding-hindi namin siya kakalimutan. Ang pagmamahal na nabuo sa amin ay hindi pagtataksil, kundi pagmamahal na nabuo mula sa parehong pagmamahal at pangangalaga sa mga taong iniwan niya. Ang mga anak ni ate, sila rin ang naging dahilan kung bakit kami nagpasyang magsama. Nais naming lumaki sila sa isang buo at mapagmahal na tahanan. Nais kong punuin ang pagmamahal ang puwang na iniwan ng ina nila at ituring silang tunay kong mga anak. Nang aminin namin ito sa aming mga kapatid at kamag-anak, marami ang nagalit, marami ang humusga. Sinasabi nilang kahihiyan ito na dapat daw ay hindi kami nagkatuluyan. May mga kapatid akong tulad noong sa usapin ng mana na naging masama ang loob at lalong lumayo sa akin. Pero nanindigan kami. Alam namin kung ano ang totoo sa aming mga puso. Alam namin kung ano ang nararapat para sa mga bata at kung ano ang makabubuti sa aming lahat. Sa huli nagpasya kaming ikasal. Sa harap ng Diyos at ng ilang kaibigan pinagbuklod kami. Naging asawa ko si Mario, ang dating asawa ng ate ko. At mula noon, namumuhay kami ng tahimik at masaya. Ako na ang ina na nag-aalaga sa mga anak ni ate. Ako na ang kasama ni Mario sa lahat ng hirap at ginhawa. Alam ko na hindi naiintindihan ng lahat ang kwento namin. Alam kong marami pa rin ang humuhusga, pero sa bawat araw na nakikita, kung masaya at lumalaking maayos,
Ang mga pamangkin? Una ngayon ay mga anak ko na rin, at sa bawat sandaling kasama ko si Mariona, kilala ko ng buo at minahal ko ng tapat. Alam kung tama ang ginawa namin. Ang pagmamahal ay hindi namimili ng panahon o sitwasyon. Ang mahalaga, tapat kami sa aming sarili, tapat kami sa alaala ni ate, at higit sa lahat, nagawa naming buuin at alagaan ang pamilyang minsan nang nawalan ng ina. Ito ang kwento ko, ang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at pagtanggap sa itinakda ng tadhana.